Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang day 2 ng ating Baguio Adventure 2024. So stay tuned dahil marami tayong pupuntahan today. And of course, kukumpitin natin ang lahat ng ating gastos gamit ang ating expenses calculator. Around 8 AM nang simulan namin ang aming adventure. Nakilala namin si Aldric na taga Baguio. Siya ang nagturo sa amin ng sakayan papuntang Mines View Park. Hey guys, good morning. So this is our second day dito sa Baguio. So ito na yung araw na marami tayong pupuntahan. So stay tuned dahil ilalagay ko ulit yung mga expenses namin today. So tingnan natin kung may mga nagbago compared last year. Baka may mga nagbago sa mga entrance fee. And meron kami pupuntahan ngayon na bago. Hindi namin napuntahan last year yung Mines View. Huli ko yung napuntahan 2020 pa yata. 10 pesos lang yung entrance fee. So tingnan natin ngayon kung the same pa din. Habang naglalakad sa Session Road ay nadaanan namin ang ilang kabataang gumagawa ng street art. After a few minute walk ay narating na namin ang jeep terminal papuntang Mines View. Located ito sa F. Calderon Street sa tapat ng Land Bank malapit sa Session Road kaya madali lang hanapin. Nagbayad kami dito ng 15 pesos per head times 4 packs equals 60 pesos. After approximately 15 minutes ay narating na namin ang drop-off point papuntang Mines View Park. Kailangan nyo lang diretsuhin itong Gibraltar Road. But in case gusto nyo dumaan sa Good Shepherd ay kailangan nyo lang kumaliwa. Hello po! Mga taga-saan po sila? I'm from Bacolod. From Bacolod, wow. From Isabela. From Isabela. And Bacolod din. Wow. Mga kasama ko taga Iloilo. Ay! Iloilo, ma'am! Dumangas, sir! Dumangas, ma'am! Dumangas. After a few minute walk ay narating na namin ang entrance ng Mines View Park. Heto ang kanilang entrance fee. Nagbayad kami dito ng 10 pesos per head times 4 packs equals 40 pesos. Good news guys, wala silang price increase. So 4 years ago 10 pesos, ngayon 10 pesos pa din. Ang Mines View Park ay isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Baguio City. Kaya kung pupunta kayo dito ay asahan na ang maraming turista, lalo na during weekends and holidays. Maraming way para ma-enjoy ang park na ito, pero ang pinaka-highlight ay ang napakagandang view ng kabundukan na matatanaw mula sa observation deck. Para mapuntahan ito ay kailangan nyo lang magtungo sa dulo ng park at kumanan sa entrance. Sa gawing kaliwa naman ay ang exit. Tinawag nga pala itong Mines View Park dahil sa lugar na ito matatanaw ang abandonadong minahan ng ginto at tanso ng Itogon Benguet. Alright, tapos na tayo mag-picture guys. Medyo struggle kasi ang daming tao. Pero okay lang, nagagawa naman ng paraan. Angle-angle lang para kunyari wala kayong kasamang ibang tao dito. Pero guys, sobrang daming tao. Bukod sa sightseeing ay marami pang pwedeng gawin sa park na ito. Tulad ng pagsusuot ng Cordilleran attire na pwede nyong i-rent sa halagang 50 pesos. Pwede rin kayong magpa-picture sa mga kabayo and 50 pesos din ang fee.
100 pesos naman ang bayad kung gusto nyo magpa-picture kay Doggy na Saint Bernard. Kung gusto nyo naman bumili ng souvenir ay perfect ang kanilang mga Baguio shirt. And para naman sa mga plantito at plantita ay meron sila ditong mga seedlings. Itong marigold for only 50 pesos. At walang kontrang tiyempo po ito. Pwede sa malamig at pwede sa mainit. Itong salvia po. Pakita niyo pong example ate para malaman ng mga viewers kung anong klaseng iba't ibang mga puring bulaklak. Ito po yung salvia. Yung salvia. Maganda po siya. Kulay red ang flowers niya. Pero meron din yung purple. May purple? Opo, may purple din po. Salvia lang muna ako. Salvia bilhin ko kasi para sa labas ng Magkano 50? For only 50 pesos. 50 pesos. Okay. After naming ma-enjoy ang Mines View Park ay nag-decide na kaming mag-breakfast sa karinderya. Located lang ito sa labas ng park. Umorder kami ng 4 set of meals worth 460 pesos. After naming mag-breakfast ay gumala muna kami sa labas ng park. By the way guys, hindi ko nga pala isasama sa ating expenses calculator ang aming mga gastos sa souvenir at pasalubong. Only basic expenses ang kukumputin natin tulad ng food, accommodation, and transportation. But don't worry dahil ipapakita ko pa rin sa inyo ang mga presyo ng ilang pasalubong items na aming madadaanan para magka-ideya kayo sa budget. Around 10 AM nang mag-decide kaming pumunta sa aming next destination, ang Wright Park. Mula sa harap ng Mines View ay sumakay kami ng jeep and nagbayad kami ng 10 pesos per head times 4 packs equals 40 pesos. After 7 minutes ay narating na namin ang Wright Park. Alright guys, so tapos na tayong bumisita sa Wright Park. Ito yung Wright Park guys. So kung gusto nyo pumunta ng The Mansion, itong kalsada sa likod ko, ayan, papunta doon sa opposite side. Andun papunta yung The Mansion. Kaya lang kami, nag-decide sila na wag nang pumunta doon, sa Botanical Garden na lang. So walking distance lang naman tong Wright Park papunta sa Botanical. So nilalakad na lang namin siya. After a few minute walk ay narating na namin ang Botanical Garden. Nagbayad kami dito ng 100 pesos per head times 4 packs equals 400 pesos. Apat po. Bali, apat po. Sige po. Sa loob ng Botanical Garden ay merong cafe kung saan nakabili kami ng bottled water worth 60 pesos.
After naming ma-enjoy ang napakagandang music ng flute ay nagpatuloy na kaming mag-explore sa buong garden. Sa bandang unahan ay nadaanan namin itong Japanese Ark kung saan matatagpuan ang Japanese Tunnel. Last year ay naipakita ko na rin ito sa aking vlog pero hindi ko pinasok ang kabuuan nito dahil nakakatakot mag-isa. But this time dahil marami naman tayo ay papasukin natin ito. Ginawa ito ng mga Hapon noong pangpanahon ng gyera at nagsilbi itong imbakan ng kanilang mga armas. Pampanga po. Oh, Shoutout. Shoutout. Sino gusto yung shoutout? Mga girlfriends nyo! Ito ang ating mga girlfriends nyo. Ay, wala. Ay, no. Shout out po sa girlfriend niya. Ngayon naman ay libutin natin ang Cactus Garden kung saan makakakita tayo ng sobrang daming klase ng cactus. Reminder lang na hawakang mabuti ang mga kasama nyong bata kung meron man dahil abot kamay lang ang ilan sa kanilang mga display. Ngayon naman ay magsuot tayo ng Igorot attire. 30 pesos lang ang rent nito and only picture na. Hey guys, so yun naka Igorot attire na kami. Cordilleran attire. Ano ba? Bye, baby! Hindi na ako nakapaghubad kasi grabe yung sunburn ko dito. So, pangit sa tingnan. Nagbabalat. So, ito na yung outfit natin today. Pero last year guys, ito yung picture ko. Ayan, naghubad talaga ako ng damit. Sunod, ako lang isang nalakat. Kasi, sige. Huwag tayo pupunta dyan, ang layo. Nandito na tayo. After naming mag-enjoy sa Botanical Garden ay nag-decide na kami pumunta sa aming next destination, ang Mirador. Mula sa Botanical ay tatawid lang tayo ng kalsada para makasakay ng jeep. Walang diretsong biyahe mula dito kaya bababa tayo sa Burnham Park. After 11 minutes ay narating na namin ang Burnham Park. Mula naman dito ay maglalakad tayo papunta sa terminal ng jeep sa Kayang Street, malapit sa Baguio City Market. After approximately 15-minute travel ay narating na namin ang Mirador.
Nagbayad kami dito ng 100 pesos per head times 4 packs equals 400 pesos. Malawak ang mirador, kaya tsak na mag-e-enjoy kayo dito, lalo na sa mga mahilig sa nature. So yun guys, naglilibot na tayo dito sa Mirador. Ito yung kanilang bamboo farm. Sa entrance, sobrang daming tao kanina. Akala ko dito sa loob, sobrang dami. Pero halos wala rin pala. Ayan o, kami nga lang naandito. Matay kami ngayon, mamaya ako. Nasa bundok ang lugar na ito, kaya maraming taas-baba ang inyong dadaanan. So in case mapagod kayo sa paglilibot ay maraming resting area sa paligid, kaya pwede kayong magpahinga. Maya-maya pa ay dumiretso na kami ni Candy sa Japanese Art para magpicture, habang si Nanay at Pat naman ay piniling enjoyin ang view sa resting area. Around 2 PM nang mag-decide kaming bumalik sa downtown Baguio para mag-lunch. Mula sa Mirador ay kailangan lang sumakay ng jeep pabalik sa city proper. Nagbayad kami dito ng 13 pesos per head times 4 packs equals 52 pesos. Pagdating sa downtown ay naghanap kami ng pinakamalapit na kainan dahil gutom na talaga kami. And napadaan kami sa Chowking, so dito na kami nag-decide na kumain. Umorder kami ng 4 sets of meal worth 462 pesos. After lunch ay nag-decide muna kami bumalik sa accommodation para magpahinga. Pagdaan namin sa Session Road ay close pa rin ito para sa mga sasakyan to give way for street art. Meron ditong mga honesty box kung saan makakabili kayo ng mga colorful chalk.
4:35 PM na makarating kami sa accommodation kung saan nagpahinga muna kami. 5:22 PM naman na mag-decide kaming lumabas ulit. This time ay pupunta tayo sa Baguio City Market para mag-canvas ng mga pasalubong at souvenir. After namin maglibot sa market ay bumalik ulit kami sa Session Road. Around 7 PM nang mag-decide kaming mag-dinner. Umorder kami ng ramen sa Makimura Ramen Bar located sa SM Food Court. Umorder din kami ng sushi and lemon juice. So ang total bill namin ay 1,345 pesos. After naming mag-dinner ay bumili naman kami ng Cronuts, ang favorite donut namin ni Pat dito sa Baguio City. Located sila dito rin sa SM. Bago bumalik sa accommodation ay dumaan muna kami sa Solid North Ticketing Booth para mag-book ng ticket pabalik ng Manila. Nagbayad kami dito ng 3,400 pesos for 4 packs. Around 10 PM nang pumunta ulit kami sa night market. This time ay hindi na ganun karami ang tao dahil Sunday night ito, so mas marami ng turista ang nakauwi. Dito ay may nabili kaming keychain worth 100 pesos, 12 pieces na siya. So bumili ang kasama kong si Candy ng 2 dosena. And bago matapos ang vlog na to, ay i-add na natin ang ating expenses from day 1 amounting to 16,617 pesos. So that's it guys for our second day here in Baguio City. Bukas naman ay maaga tayong babiyahe papunta sa Atok Benguet for Northern Blossom. Dadaan din tayo sa Strawberry Farm and Valley of Colors. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.